Ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Martes. 6 na magkakamag-anak kabilang ang 2 bata, patay sa sunog. Dalawa patay, 7 sugatan matapos mawalan ng preno ang isang close van sa Bataan. 10 pisong taas pasahe, hiling ng ilang transport group. At tila pakikipagkarera ng mga dolphin sa bangka ng mga mangingisda, nakuhanan ng video. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. 10 piso na taas pasahe sa traditional jeep, hiling ng grupong Piston. Sudan sa report ni Sandy Salvacio. 10 pisong taas pasahe sa jeep ang hiling ng grupong Piston. Naghain na sila ng petisyon sa LTFRB para sa 10 pesos na permanent fare hike para nila mabawi man lang ang gasto sa diesel. Kung sakaling aprubahan, mula 13 pesos na base fare, magiging 23 pesos ang minimum sa pasahe ng jeep. Hindi raw kasi sapat ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Wala pang tugon ng LTFRB sa hiling na fare hike. Epektibo na ngayong araw ang mahigit 24 na pisong rollback sa kada litro ng diesel. May bawas presyo naman na mahigit 3 pesos sa gasolina at 2 pesos sa kada litro ng kerosene. Dahil sa magkasunod na oil price rollback, balikpasada na raw ang 70% ng mga pampasaherong jeep sa mga kakalsadahan sa Pangasinan. So tuwang-tuwa kami doon dahil malaki yan yung bawas, ano? So maraming pumasada na. So malaking tulong po sa hanay namin. Sa Dagupan City, unti-unti na raw nilang nararamdaman ang epekto ng rollback. Gayunman, kulang pa raw ito kung ikukumpara sa kita nila noong mga nakaraang buwan. Dapat bumalik yung 60 o 55 pamasahe pa. 13, 11 di parang hindi namin nararamdaman. Sana maibigay na yung fuel subsidy, yung mga ayuda sa mga operator. So hanggang ngayon kasi, wala pa kahit 5. Ayon sa Department of Energy, kinokontrol na ng gobyerno ang presyo ng petrolyo gamit ang police power ng gobyerno batay sa Executive Order 110 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Kailangan sumunod ng mga oil company sa itatakdang presyo ng gobyerno kada linggo. Ang mga oil company na hindi susunod, maaaring isyuhan ng show cause order. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Anim na magkakamag-anak ang patay matapos na masunog ang kanilang bahay sa Urdaneta City. Nakaalerto CJ Torida. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Zone 2, Barangay Nancayasan, Urdaneta City, Pangasinan alas 2 ng madaling araw kahapon. Nagmula umano ang sunog sa isang kusina na mabilis kumalat. Sa ulat ng autoridad, 2 bahay ang apektado sa sunog. Sa kasamaang palad, hindi nakalabas ang mga nasa loob ng bahay. Hindi kaagad sila nakapag-evacuate. So may reported tayo na 6 na namatay doon, magkakamag-anak, mga anak nila. Labis ang pagdadalamhati ng mga kaanak ng mga nasawi. Kabilang sa mga hindi nakaligtas sa insidente ang 2 batang babae na edad 11. Sobrang sakit, sir. Hindi po namin alam kung paano kami magsisimula ulit. 5 po sila sa pamilya ko. Sobrang sakit. Ang isa sa mga biktima natusta sa sunog. Sobrang sakit, sir, kasi yung pinakapatay niya, sobrang sakit, sir. Hindi mo na mapakon yung mukha niya, saka katawan niya. Nasunog, sir. Umabot sa 3 milyong piso ang halaga ng danyo sa sunog. Patuloy ang investigasyon ng Urdaneta City Fire Station sa insidente. Patuloy naman ang paalala ng otoridad na mag-ingat upang makaiwas sa sunog. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Negosyanteng nagpa-home service massage ninakawan sa Bangaldan, Pangasinan. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban.
Isang aral na raw para sa negosyanteng si Bernadette Bernabe ang huwag magpapasok ng kung sino-sino sa loob ng kanilang bahay. Matapos kasi siyang magpamassage home service ay natangay ang kanyang pera, ilang groceries, wine at prutas ng mismong masahista. Kwento ni Bernadette, nakilala raw niya ang masahista sa San Fabian Beach. Ilang beses na rin daw siya nitong namasahe. Pero dahil sa sobrang sakit ng katawan ay napag-isipan niyang magpa-home service. Gabi na nang madiscover niyang ninakawan na pala siya ng masahista. Pagpasok ko sa kwarto, sabi ng anak ko, Mama, yung 500 na nahulog, ibinigay ko na kay tita. Siya yung naghilot sa'yo. Doon ako kinutuban, ma'am. Inopen ko yung wallet ko, ay talagang manipis na lang yung laman, 6,000 na lang. Kaya sabi ko, ala, nawawalan ako. Agad daw niyang tinawagan ang kasambahay na naghatid sa masahista. Talagang kinapkapan siya doon, ma'am. Nakita pa daw ng mga tao doon na yung pera na yun galing sa bulsa niya, 12,000. Tapos sabi nila may 2,500 pa sa maliit na wallet niya. Ibinalik naman daw sa kanila ng kaanak ng suspect ang ninakaw na wine at groceries. Nagkausap sa barangay hall ang biktima at suspect. Sinitol nila kanina na hindi na daw magre-reklamo basta ibalik na lang daw yung kulang dun sa nakunuhan niyang pera. Samantala, patuloy ang ginagawang police operations at pagpalawig ng police visibility sa Pangasinan para makaiwas sa mga insidente ng nakawan. Yes, they will sustain yung mandato ng ating kapulisan na peace and order. Tumataas po talaga yung robbery and thief incident natin. So we'll stay in the patrolling hours and with the help of the community. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kawalan ng dog impounding facility, problema ng ilang barangay sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa report. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-alagala o mga asong hindi nakatali sa Barangay Lasip, Calasiao, Pangasinan. Malawakan ng panghuhuli ng mga opisyal ng barangay sa mga pag-alagalang aso, pero kalaunay ibinarigid sa mga may-ari. Ang problema, kawalan ng dog impounding facility. Bukod sa Barangay Lasip, problema rin sa iba pang barangay ang kawalan ng dog impounding facility. Problema namin dito sa aming barangay. Kasi nasubukan namin nanghuli, marami kaming nahuli, kaya lang wala kaming palagyan. Ang ginagawa namin, ibinabalik namin yung mga aso. Tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang pagbabakuna sa mga alagang aso sa bayan. Sa tala ng Municipal Veterinary Office, nasa 50% pa lang ang nababakunahan mula sa kabuuang bilang ng mga alagang aso sa bayan. May nakalatag na schedule sa bawat barangay para sa veterinary mission. Target ng LGU ang zero rabies case sa bayan. Actually, patuloy po kami sa may Barangay Malabago. Magkakaroon ulit kami ng veterinary mission sa may Barangay Malabago. That is small and large animal naman po yung gagawin namin. Malaking bagay sa mga residente ang ipinatutupad na regulasyon para sa mga alagang aso. Opo, mas okay po yun kasi delikado din pag pag-alagala yung aso. Tapos may mga bata, gano'n nagtatakbuhan, baka makagat sila. Patuloy ang panawagan ng LGU sa mga pet owner na maging responsable sa pag-aalaga ng mga aso at pusa. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Kakaibang Bangus Street Food Experience, tampok sa selebrasyon ng Bangus Festival 2026. May live report si Sandy Salvacio. Sandy? Chris, buhay na buhay ang diwa ng Bangus Cuisine o Bangusin dito sa Dagupan City Plaza. Naku, kung andito ka lang, Chris, baka katulad ko ay matatakam ka rin sa amoy ng halo-halong mga putahe dito sa plaza. At sa mga oras na ito, Chris, kung inyong makikita sa aking likuran, ay dagsana ng mga bisita ang plaza na sabik ng tikman ang inihandang pagkain ng ating mga kalahok. Ang Bangus Street Food, Chris, ay bahagi pa rin ng selebrasyon ng Bangus Festival 2026. Sa food showcase na ito, Chris, maglalaban-laban ang 7 universidad mula sa Dagupan City kung saan itatampok sa kanilang mga luto ang delicacies mula sa iba't ibang rehiyon dito sa bansa. Siyempre, bangus pa rin ang dapat na main ingredient sa kanilang inihandang mga pagkain. At kanina nga, Chris, sa ating paglilibot ay nakatikim na rin tayo ng ilan sa mga pa-free taste ng ating mga estudyante at ang ilan sa kanila ay inspired mula sa putahe ng Zamboanga Peninsula, meron din sa Central Visayas,
Western Visayas, Northern Mindanao, Central Luzon, Calabarzon at BARM. At pagkatapos nito, Chris, magkakaalamanan na maya-maya lamang kung sino nga ba ang tatanghalin na may ultimate bangusin. At kanina naman, Chris, natunghayan din natin ang isang live cooking show mula sa isang food enthusiast kung saan tinuruan niya tayo kung paano iluto ang kanyang cheesy bangus sisig in tacos. Maliban dyan, Chris, ay sa palibot naman itong plaza, may mga makikita rin tayong nakapwesto na food stalls featuring pa rin yung ating mga local restaurants dito sa Dagupan City. Yan muna ang mga latest mula rito. Balik sa'yo, Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Dalawa ang patay habang 7 naman ang sugatan matapos na mawalan ng preno ang isang closed van sa Bataan. Tutukan sa report. Nagdadalamhati ang mga kaanak ng 32 anyos na ginang at 11 anyos niyang anak matapos araruhin ng closed van ang kanilang bahay sa Sitio Marina, Barangay Alas Asin, Mariveles, Bataan hapon noong Sabado. Sa paunang investigasyon ng autoridad, mabilis ang takbo ng closed van habang pababa ng kalsada bago nawalan ng preno. Nakatalon daw ang driver bago pa mawalan ng kontrol ang sasakyan. Yung drive po ng ating suspect nakawala po ng control, tapos tumama nga po sa mga roadside properties, residential houses and tricycle. Then tinamaan niya rin po yung mga biktima, resulting nga po sa instantaneous death po ng dalawang individual. Hindi bababa sa 4 na bahay ang inararo ng sasakyan. Nahagip din ang 7 katao na naglalakad lang sa kalsada. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang katawan ang mga biktima. Let us always check po yung ating mga sasakyan na ginagamit. Meron pong tinatawag na blow baggage. Yun po yung mga dapat po natin i-check, yung overall po na capability natin sa sakyan bago bumiyahe. Dinala pa sa ospital ang mag-ina pero hindi na umabot ng buhay. Nilapatan ng lunas ang iba pang sugatan. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga nasawing biktima. Kabilang ang mga sugatan sa insidente, pati ang driver ng sasakyan na ngayon nasa kustodiya ng PNP na nakatagdang sampahan ng reklamo. Patuloy ang panawagan ng pulisya sa mga motorista na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga sasakyan bago bumiyahe upang maiwasan ang kahalintulad na aksidente. CJ Torida, 1 North, Central Luzon. Nahuli ang peligrosong pagmamaneho ng isang rider sa Corimao, Ilocos Norte. Nakadapa kasi ito habang hawak ang manubela ng motorsiklo. May nakasabayan pa siyang isang rider din at tricycle. Maswerte naman at walang nakasalubong na ibang sasakyan ng motorsiklo. Nagpaalala ang mga otoridad na ugaliin pa rin ang safe driving upang makaiwas sa anumang insidente. Pagsasara ng dump site sa Dagupan City hindi totoong dahilan ng pagkaipon ng mga basura sa ilang barangay. Ang detalye sa report. Mariing pinabulaanan ng lokal na pamahalaan ng Dagupan na ang pagsasara ng dating dump site sa Barangay Bunuan Gazette ang dahilan kung bakit naiipon ang basura sa ilang barangay, partikular ang kalapit na barangay ng Bunuan Binlok. Ayon sa City Waste Management Division, nagagawan ng paraan ng paghahakot ng basura sa MRF ng barangay kung saan direktang dinadala sa isang pribadong processing plant sa Barangay Katablan, Urdaneta City, Pangasinan. Ilang beses na raw nilang sinabihan ang barangay na huwag nang tambakan ng basura ang area ng ipinasarang dump site at gamitin lamang ang 10% ng kabuang lawak nito bilang kanilang MRF. Alam nyo, yung MRF na yan, nagtayo sila ulit ng isa. Yung first MRF, hindi naman nila ginagamit. So what's the use of putting up so many MRF? Tapos ang basura mo, dinadump nyo sa ginawa yung dump site. Makailang beses na rin umanong na-clear out ng WMD ang dating dump site mula nang ipinasara ito. Kung minsan naman ang problema doon sa mga segregator nila, pag nakuha lang nila yung kalakal, yung maibibenta, tapos iniiwanan na yung mixed waste. Pagka-clearing natin doon sa Binlok, 4 days, bumalik kaagad yung basura na yun. Biglang marami kaagad.
Hinala rin ng WMD, naging tambakan ang trato sa kanilang MRF dahil pinagbabasurahan na rin ito ng mga dayo sa kanilang lugar. Dahil dito, balak ng lagyan ng harang ang 90% land area ng dating dump site habang ongoing ang rehabilitasyon nito at upang hindi na ito maipunan pa ng basura. It's the duty of the barangay to make sure na effective, efficient ang kanilang MRF and sinusunod nila yung 9003. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Sisimula na sa June 8 ang 3-term school calendar para sa basic education ayon sa Education Department. Mula June 8 hanggang 11, isasagawa ang mga paunang aktibidad para sa Term 1. Sa June 15, ang simula ng regular na klase na tatagal hanggang September 15. Ang Term 2, mula September 16 hanggang December 18, 2026. Sa Enero naman ang simula ng Term 3 hanggang April 8, 2027 o end of the school year. Ayon sa DepEd, pwede ring magpatupad ng 3-term school year ang private schools, basta't sundin lang ang required number of school days na itinakda ng batas. Dapat hindi bababa sa 200 at hindi lalampas sa 220 na school days. Samantala, iba't ibang armas ng hininalang communist terrorist group na-recover ng mga otoridad sa Isabela. Tutukan sa report. Ipinasakamay na sa headquarters ng 1st Isabela Provincial Mobile Force Company at Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit ang mga nadiskubreng iba't ibang armas at pampasabog sa bulubunduking bahagi ng Barangay Disulap, San Mariano, Isabela. Mga improvised IED components, granada, rifle, bull trap at canister at iba pang gamit ang nakita sa isang timba. Ayon sa PNP, ang matagumpay na operasyon ay isang malaking dagok sa kakayahan ng communist terrorist group na magsagawa ng karahasan sa lugar. Patunay rin ito sa patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno at komunidad laban sa terorismo. Mas pinaiigting pa ang kampanya laban sa insurhensya at nananatiling matatag ang paninindigan ng kapulisan at kasundaluhan na sugpuin ang anumang banta sa kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Arestado sa drug bypass operation ng 31 anyos na mangingisda na umano'y suspect din sa serye ng nakawan sa isang barangay sa Kasiguran, Aurora. Nasamsam mula sa suspect ang 11 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu. Nagugat ang operasyon matapos ireklamo ang suspect dahil sa pagnanakaw, paggamit at pagbebenta ng illegal na droga. Itinanggi ng suspect ang umano'y pagbebenta ng illegal na droga pero aminadong gumagamit siya nito. Aminado rin siyang sangkot sa nakawan. Wala po eh. Paano wala? Hindi naman po ako yung droga na yun. Gumagamit na po. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mahigit 1,000 mga residente ng Talavera, Nueva Ecija ang nabiyayaan ng iba't ibang libreng serbisyo mula sa lokal na pamahalaan, katuwang ang ilang volunteer groups. Kabilang sa mga inatid na serbisyo ang libreng tuli, gupit, bunot ng ngipin, legal consultation, medical check-up, x-ray, ECG at laboratory test. Bahagi ito ng programang Heal, Health and Progress ng LGU na layong tulungan ang mga residente lalo na ngayong nararanasan ng krisis. Laking pasasalamat naman ng mga residente sa mga natanggap na libreng serbisyo. Nagkaroon din ng pagkakataon na makapaghanap ng trabaho ang mga residente sa isinagawang jobs fair na bahagi rin ng programa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Mahigit 600 pulis at force multipliers idineploy sa palibot ng minor basilica ng Our Lady of Manaoag. Tutukan sa report. Ilang oras bago ang 100th canonical celebration ng Our Lady of Manaoag, sinimulan ng i-deploy ang mahigit 600 na kapulisan kasamang mga force multiplier. Bago ang deployment, sumailalim sa briefing ang mga pulis. Ayon sa Pangasinan Police, handang-handa na ang buong puwersa ng pulisya para sa makasaysayang selebrasyon bukas. Ang Pangasinan Police Provincial Office ay handang-handa na po para sa celebration po ng 100 years of canonical coronation anniversary
ng ating Virgin Mary. Sa monitoring ng lokal na pamahalaan, fully booked na ang lahat ng hotel sa Transient sa Manaoag. Tinatayang aabot sa mahigit 1 milyon ng deboto na dadalo sa selebrasyon. Sa dami po ng ina-expect na pong darating ay ang challenge is parking, traffic, security at saka health ng ating. Kaya magtatalaga po, speaking of health, unahin ko na lang, ay magtatalaga ng 11 health stations. Ayon sa LGU, umulan o umaraw ay tuloy ang selebrasyon kaya panawagan sa mga deboto na magdala ng pananggalang sa init at ulan. Sa umaga, isasagawa ang canonical coronation habang sa hapon naman ang misa at prosesyon. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ilang cast members ng Huwag Kang Titingin nakipag-bonding sa fans sa kanilang block screenings. Silipin sa report. Now showing pa rin sa mga sinehan ang horror film na Huwag Kang Titingin. Ang ilang cast members nito dumalo sa black screenings. Si Sofia Pablo nasa screening sa Quezon City. Sina The Secrets of Hotel 88 stars Kira Ballinger at Josh Ford o Kish nagpunta sa Mandaluyong. Natutuwa lang kami marinig yung mga reactions ng mga fans, yung mga sumusuporta sa amin. Super happy kada may mababasa po ako ng mga good reviews. Spotted din si Born to Shine actor Michael Sager sa dalawang magkahiwalay na screening sa Quezon City kung saan nakamit and greet niya ang fans. Present din sa hiwalay na black screening sina Marco Massa at Charlie Fleming. Si Shuvi Etrata naman, bukod sa screening, nakabanding ang fans sa iba pang activity. Bilang bahagi ng first anniversary celebration ng Pangkat Shuvi, nagdaos sila ng tree planting activity sa Binangonan, Rizal. Kasama si Shuvi, sama-sama sila nagtanim ng seedlings. It's really a blessing to have a fandom like this po kasi sobra pong hindi ako makapaniwala na my fans can really create change, not just to support me but actually change the world. CJ Torida, One North Central Luzon. Naghatid naman ng good vibes ang nakuha ng video ng isang mangingisda sa Pagudpud, Ilocos Norte. Habang siya'y nasa laot, namataan niya ang grupo ng mga dolphin na tila nakikipagkarera pa sa kanyang bangka. Ayon sa mangingisdang si Cliff Pailogna, hindi raw bababa sa 50 dolphin ang kanyang naka-close encounter. Maamo raw ang mga ito at halos 1 oras din ang kanyang pakikisalamuha sa kanila. Estudyante sa isang universidad sa Dagupan City, rank 1 sa March 2026 Physicians Licensure Examination. Atin siyang kilalanin sa report. Matapos ang 1 linggong paghihintay, inihayag na ng Professional Regulation Commission ang pagkakakilanlan ng nanguna sa March 2026 Physical Licensure Examination. Kinilala ang rank 1 na si Dr. Erwin Ken Parchaso na nagtapos ng medisina sa Lyceum Northwestern University sa Dagupan City. Nanguna si Parchaso sa kabuang 1,954 na pumasa sa eksaminasyon. Ayon sa kanyang dean, hindi raw malabo na makamit ni Erwin ang unang pwesto dahil pursigido raw talaga siya sa pag-aaral. Sa class ko, diligent siya. Tahimik lang tong bata to. Hindi siya yung talagang madaldal. Tahimik lang siya, pero performer. Bagamat ito na ang 3 beses na nag-apply ng PLE si Parchaso, nagsilbi raw na inspirasyon sa kanya ang kanyang pamilya. Ang kanyang roller coaster na journey, nagsilbing motivation din daw ng mga estudyante sa kanyang paaralan. We didn't expect na number 1, of course, but we were expecting lang na makapasa ang mga graduates namin. We were very surprised, but we were very happy and we feel blessed talaga. Matatanda ang nakasaad bilang Name with Health, ang pwesto ng top 1 sa resultang inilabas ng PRC noong April 8 para umano sa karagdagang verifikasyon. Due verification kasi they wanted to make sure that everything will be okay. No? So they followed the process, due process. Sa talumpati ni Parchaso sa kanyang oath-taking ceremony, ikinwento niya ang pagharap sa kabiguan, takot at personal na hamon hanggang sa hindi nito inaasahang maging top-notcher. Inihikayat din niya mga aspiring physician na huwag sumuko dahil ang pagiging doktor ay hindi lang pagpasa sa exam kundi isang bukasyon ng paglilingkod. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Arestado ang 24 anyos na lalaki sa bypass operation ng otoridad sa Barangay Gibel, San Jacinto, Pangasinan noong linggo. Nakuha sa sospek ang isang freelance student, tutor,
at Tubong Pasay City ang kabuang humigit kumulang 70 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 476,000 pesos. Na-recover din ang ginamit na marked money sa operasyon. Nasa kustodiya ng pulisya ang sospek na isa ring high-value individual. Maharap siya sa kaukulang reklamo. Sinisikap ng GMA Regional TV na makunan siya ng pahayag. Mahigit 2,000 trabaho alok sa isinagawang mega job fair sa Pampanga. Silipin sa report. Daan-daang job seekers ang nakibahagi sa Mega Job Fair sa Pampanga. Kabilang sa mga maagang pumila ang 23 anyos na fresh graduate at board passer na si Engineer John Malyari. Ngayon pong panahon, ang hirap po maghanap ng trabaho. Nilalapag na po sa amin yung opportunity. Very helpful po sa amin na bilang fresh graduate makahanap ng trabaho. Bukod kay John, pumila rin ang 49 anyos ng dating OFW na si Richard Bamba. 2018 nang ma-layoff si Richard sa trabaho sa Doha, Qatar. Mula noon, sumubok siya sa negosyo. Pero ngayon, hahanapin daw niya ulit ang kanyang swerte sa ibang bansa upang mabuhay ang pamilya. Kasi kapag nagkaroon kami ng chance na makapagtrabaho, hindi lang kami yung matutulungan, pati na rin yung mga anak namin. Aabot sa 2,860 job vacancies mula sa 16 na employers ang inialok para sa 753 na aplikante. Kabilang sa mga trabahong inialok ang senior engineer, site engineer, HR assistant, mechanic, trailer driver, IT technician at iba pa. Its employment policy direction is so much aligned, which focuses on the goal to expand access to employment and work opportunities through the creation of robust, dynamic economic base. Patunay raw ang job fair na ito na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan at pribadong sektor na makapagbigay ng oportunidad sa mga naghahanap ng trabaho. CJ Torida, One North Central Luzon. 5 katao ang sugatan matapos mahulog ang pickup truck sa 20 talampakang lalim na bangin sa Cagayan. Tutukan sa report. Pickup, sir. Sugatan ang 5 sakay ng pick-up truck, kabilang ang driver matapos mahulog sa 20 talampakang lalim ng bangin sa Barangay Dibaliw, Claveria, Cagayan kagabi. Pare-parehong taga-barangay San Isidro Sur, Luna, Apayao ang mga sakay na papunta sana sa Bintar, Ilocos Norte para mamasyal. Binabagtas ng pick-up truck ang palikong bahagi ng kalsada nang mawalan ng kontrol sa manibela hanggang ma-overshoot at diretsyong nahulog sa bangin. Kasalukuyan nagpapagaling sa ospital ang mga biktima. Wala pa silang pahayag. Nahulog din sa 2 metrong lalim ng bangin ng trailer truck na may kargang semento magtatanghali kahapon sa Barangay Dagupan, Lalo, Cagayan. 6 na sakay ang sugatan sa insidente, kabilang ang 4 na menor de edad. Pare-pareho silang residente ng San Mateo, Isabela. Papunta sana sila sa Santa Ana, Cagayan nang mawalan ng kontrol ang driver sa palikong bahagi ng kalsada hanggang mag-overshoot at bumangga sa street light hanggang dumiretso sa bangin. Nagpapagaling sa ospital ang mga sugatan na wala pang pahayag. CJ Torida, One North Central Luzon. Zipline at cable car ride patok sa mga bakasyonista sa City of Ilagan, Isabela. Ating pasyalan sa report. Kapuso, bago at kakaibang aerial experience ba ang hanap mo? Halina't mamasyal sa Ilagan Sanctuary, ang may pinakamabilis na zipline sa bansa. May habang 370 metro at 100 talampakan ang taas mula sa lupa. May scenic panoramic view ng luntiang kapaligiran ng Nature Park. Sulit din ang tanawin pagsakay sa cable car. Hanggang 7 pasahero lamang ang maaring sumakay sa cable car. Soon to open na rin ang Superman position at double zipline. Mae-enjoy rin sa lugar ang iba pang mga aktibidad tulad ng zip bike, scooter, go-kart, biking, horseback riding, at iba pa. Kailangan talagang everyday malinis po itong Ilagan Sanctuary. Meron pa kayong mga tourist police dito, tapos meron mga safety measures, ganyan.
Lahat po may meron kaming mga guidelines, rules na dapat sundin, sir. Pampawi ba sa scorching heat? Abay, beat the heat at magtampisaw sa maaliwalas na paligid at fresh water ng Abuan River Adventure and Eco Park sa lungsod ng Ilagan, Isabela. Pwede ring subukan ang iba't ibang amenities tulad ng wooden boat na maaring magsakay ng hanggang 6 na tao. May jet ski at banana boat. Mayroon ding kayaking, crystal boat at ang water bike. Kung nais mo namang makita at masilayan ang malaparaisong Palawan sa may kanlurang bahagi ng Abuan River na tinatawag na Biak na Bato. One ride lang yan mga kapuso. Paniguradong well spent ang bakasyon mo kapuso pag nagawi ka rito. Medyo nahirapan po, pero kinaya ko naman po. Medyo may maganda pa rin naman yung level ng tubig. At the same time, nagagamit pa rin naman yung ating banana boat at saka yung jet ski. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.